Si Nechite, batang takot sa kanal, ayan napilitan tuloy ang kuya niya na buhatin siya. Eto nga, naganda na si mother ng 2 oranges para ibigay nga sa ating pack members bilang healthy treat of the day nila. Pero nauna nga na nga niyang bigyan itong si Olaf. Paano ba naman kasi nagyaya na nga pumasok si Olaf since medyo natatakot nga siya sa labas. Nasa labas pa talaga yung ating mga females. Yun nga lang talaga si Olaf, kapag may mga nakikita siyang tao na hindi niya kilala, mas gusto na lang niya na pumasok na lang sa loob since natatakot nga siya. Eto na nga mga females natin. Ayan, nag-exercise sila dyan. At syempre nagpapoti si mother naman. Lumabas nung time na to para may kuhanin nga dito sa may kabila. At talagang pinagkaguluhan nga siya ng ating pack members. O diba? Talagang kala mo artista kang pinagkakaguluhan ng mga fans mo kapag ganito. Kinuha rin nga ni mother itong nabili niyang kamote. O diba, alam niyo naman favorite na favorite kasi talaga ito ng ating pack members. Kaya naman pinagkaguluhan rin siya nung dumaan nga si mother sa kanila. Bale, ito nga isasama ni mother ngayon sa pagkain ng ating pack members para masarap naman yung kanilang paglafang-lafang. Ginayat-gayat na nga lang rin niya yung mga kamote na yan at syempre minake sure niya na tama lang yung size kasi nga tig-iisang piraso nga lang yung makakuha ng ating pack members. Kaya nga rin kung mapapansin niyo dyan ay talagang binilang-bilang pa ni mother para ma-make sure niya na saktong tig-iisa yung pack members natin. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi talaga sila pwede makarami masyado, lalong-lalo na nga when it comes to kamote since medyo kakaiba yan sa tiyan. Pero bilang merienda nga itong oranges muna yung ibibigay natin sa kanila at dinner pa nga nila ay ang kamote mamaya. Eto na nga ang ating pack members, nagkakagulo rin nga pala sila kapag ganitong maibibigay pero very light lang at sabi ko nga ito ipaparinig ko sa inyo yung mga kaingayan nila kapag excited sila sa pagkain. Brio. Tubig nga. After nga nilang mag-snacks, itong si Hercules naman na yung pinalabas kasi syempre alam nyo naman hindi papayag yan na hindi niya magagawa ang kanyang routine which is ang kanyang afternoon run. Pero nabanggit ko rin nga sa inyo na hindi lang si Hercules ang pinapara natin ngayon kundi pati na rin yung iba nating pack members. Bale, iba-ibang pack members nga everyday yung sinasama natin kay Hercules syempre para magkaroon din sila ng time na mag-exercise at syempre makapag-aliw-aliw na rin. Medyo challenging rin nga mga kasama natin for today kasi Diyos ko pareha silang sobrang likot. Akala mo mga kitikiti at mga bulating inasinan. Alam nyo naman yan si Thunder at si Mustang, Diyos ko, grabe talaga ang mga kalikutan kahit nasa loob, lalo lang nga nung makalabas. Eto na nga, for the run na nga agad sila papunta dun sa may dulo. Mukhang alam na talaga nila yung way na pupuntahan nila kapag ganitong afternoon run. Kung mapapansin nyo lang rin nga pala ay medyo nahirapan talaga si kuya kay Mustang since may kalikutan talaga siya dahil nga medyo bata-bata pa siya. Kapag kasi talaga medyo tumatanda na ang huskies, medyo nagmamature na sila at hindi na sila ganun kalikot at mas madali na nga silang sabihan at isama. Anyways, medyo malayo-layo na rin nga pala palagi nararating ng mga to kapag nag-run sila kasi tingnan nyo sumusuot na nga sila dyan sa may tubuhan na yan at sa sagingan. O diba, yung afternoon run nga nila nagiging adventures with Dora ay charis lang. Pero tingnan nyo nga kasi ang layo na talaga ng nararating nila. Tingnan nyo talagang daan sila dito sa may tubuhan at ginadya rin naman ang ating pack members na dito nga pumunta. Enjoy na enjoy rin naman kasi talaga sila sa mga nakikita nila tsaka sa time ng paglalabas-labas nilang ganyan. Habang itong si Mustang naman ayan laging naiiwan kasi hindi naman siya basta-basta lumalakad. Medyo hirap nga kasi talaga dito kay Mustang since hindi naman siya sanay na palagi nakakalabas kaya medyo mahirap pa nga siyang kasama. Kaya nga medyo naiiwan-iwan pa siya dito. Tapos tingnan nyo si Ate Bibo, Diyos ko, for the run rin nga at
at sunod ng sunod sa atin. In fairness, adventurer na rin siya. Kaso gusto nga lagi siyang dambahan itong si Mustang kasi nga gusto niya palaging kalaro itong si Ate Bibo. Kaya naman mas nahihirapan sa kanya ang Kuya Edmar niya. Buti na lang talaga kine-carry niya nga yung mga malilikot na ganito. For the wait rin nga palagi itong si Mustang kay Ate Bibo niya. O diba ang bait-bait ni Mustang? Paano ba naman kasi ay hindi rin talaga magkaintindihan si Ate Bibo pagdaan dito sa tubukan. Kaya naman after no, nagsiuwian na rin sila since pagod na nga sila. Pero itong si Mustang, Diyos ko, kakaiba talaga ang kalukuhan. Pero in fairness, ang galing niya kasi alam niya nga yung butas. Tingnan nyo kasi nung time na to, dadaan na nga sila dito sa may pinakakanal. Tapos nga nung malapit na sila dyan, ayan, biglang umatras itong si Mustang kasi natakot nga siya dyan sa kanal. Napatakbo tuloy si Kuya Edmar kasi nadala nga siya nitong si Mustang. Kaya no choice siya kundi buhatin si Mustang para makaliban.